Hi guys! Nandito kami uli sa Melbourne. Dito kasi nagbabali si Paris, yung anak namin. So habang naghihintay kami, magbablog kami sa part 4 na pag-uusapan namin ni Ma'am ukol sa experience niya sa pagtiteach dito sa USA. So, unang tanong. Drop it. Ano ang disiplina sa mga estudyante kung talagang hindi mo na kaya awatin ang pag-aaway nila? So ayun, yung mga bata kasi dito wala silang pakialam kung may teacher. Kung mag-aaway sila, mag-aaway yan sila. So ang gagawin, bawal mong i-break yung fight. Kaya pagka ayaw na silang magpaawat, like sinabi mo stop or tigilan na nila, kung ayaw pa din nila, tawag ka na sa opisina. Sa school kasi namin, meron kaming intercom. Intercom bang tawag doon? Intercom. May intercom kami. Kaya mag-dial ka lang ng number, tawag ka sa front office or tawag ka sa admin para sunduin nila yung bata. Meron din kaming, kung halimbawa talagang malala na yung away at emergency na, merong black button for emergency. Tatawagan niya yun yung lahat ng mga nasa front office at admin. Lahat ng telepono doon sa front office magre-ring. Meron ding red button, tatawagan nun yung 911, yung sheriff, lahat ng sa front office. So yun yung pinaka-grabing emergency na yung red button. So ayun. Tapos yun, kukunin nila yung batang pasaway, tapos dadalhin sa opisina. At bali, aalisin nila doon sa room. So, sa pangalawang tanong, ma'am, ano naman ang mga parusa doon sa mga batang always na lang nagpasaway, nag-aaway, ganun? Anong parusa ng opisina nyo or ni principal nyo? Sa mga pasawayan, bilang teacher, ang pwede mo lang naman gawin sa kanilang parusa ay tanggalan sila ng recess. Yung recess kasi dito hindi kain kundi laro. Nagulat nga kami nung pagdating dito, recess time, akala namin kakain, di ba lunch time, after lunch time, recess time. Akala namin kakain. Yung recess dito, playtime, yung ganon. So, ayan, takot yan silang mabawasan yung time nila sa recess. So, pwede mong gawing panakot yon. Tapos, kung sobra na talaga at dinala sila sa opisina, yung admin na yung magdisiplina sa kanila. So, either tatawagan yung magulang nila at yung pinakamalala, suspension. Yan, suspended sila. How many days naman yung masuspend nila? Yung pinakamarami kong yung 3 days suspension yata. Yung manakit sila nung kaklase. Yeah, manakit ng kaklase, magmurahan, yung malalang away. Ayun. So, suspension at sent to the office, ganun. So, sa ikatatlong tanong, ano ba mga gamit mo sa loob ng school na habang nagtuturo ka or lahat ng mga gamit mo, ginagamit mo bilang isang teacher? So, meron kaming laptop for free, touchscreen yon. Merong smartboard, malaking screen. Wala kasi kaming ditong chalk, wala din kaming blackboard. Bawal ang chalk So, pala. hindi naman siguro bawal. Kasi may smartboard sila. Yung smartboard, touchscreen yun. Tapos, pwede ka mag-internet doon. Para siyang malaking computer na touchscreen. Tapos may isa-isa pa silang tablet. Oh, ng tig-isa-isa Apple. silang iPad Wow. na Apple. Tapos may yung smartboard namin, may may pen. So, may eraser din yun. Para siyang blackboard na smartboard nga. Tapos, may dalawa akong whiteboard. Tapos meron pa akong, di ba may laptop, smartboard, mayroon pa akong malaking screen, computer screen. Kung ayaw mo sa laptop mo, doon ka sa malaking screen na computer, ganun. Tapos meron din kaming camera. Hindi na uso projector kasi dito, yung tawag dito yung smart camera na. Lalagay mo yung documents doon na hindi mo makikita sa online. May, halimbawa, hard copy, gusto mo ipakita sa mga bata. May camera ka lang na i-on doon. Nagmo-module din ba kayo or halimbawa or lesson plan ganun? May lesson plan dito, napakasimple lang kasi meron ng ready-made. So bali i-adjust mo na lang siya sa kung anong gusto mo mangyari sa klase mo. Tsaka yung maganda dito, ang paggawa ng lesson plan by team. Kaming first grades, lahat kami yan magsasama-sama every Friday gagawa ng lesson plan. So hindi mo siya kailangan gawin na magkanya-kanya kayo.
So, by grade level. Tapos, yung module, walang module kasi yung mga libro nila, doon na din nagsusulat yung mga bata. So, wala silang kinokopya. Napakadali ng buhay nila. Doon sa libro na mismo sila magsasagot. O minsan kasi sa atin dyan module, dito libro. So libro pa ngayon, minsan nagpupunit pa nga ako yun. Pinupunit yun. Di ba Oo, pinupunit? Pinupunit. yung math na libro, pinupunit yun kasi hindi pinapadala buo sa... Exam. Oo. Yeah. So, para siyang worksheet na sa libro siya, tapos pwede mo siyang punitin. I-read mo siya every day kung anong lesson nyo. Okay guys, so naka part 4 na tayo guys. May dalawa dalawa. Hindi, tatlong question to sa part 4. So makikita nyo lang naman dyan sa title ko kung ano yung mga question ko kay ma'am. So part 4. So subaybayan nyo na lang ang part 3. Thank you guys. George Bye-bye. Moto.